Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Hello, Luzon, Visayas at Mindanao sa lahat ng ating worldwide na mga viewers sa ating TVUP at syempre sa ating Facebook at YouTube po yan, ha. Maganda po ang bungad sana ng inyong araw at ng inyong linggo at inyong buwan at taon. Wow. Sinama ko na lahat, friend. Ay, simula pa naman ng 2026 Oo, eh, diba? Masaya tayong We're on the lahat. first, sana masaya nga lahat. Correct. Was 2025 good for you? Correct. Very, very good. Talaga? Di ba I always say, pag tinatanong ako, kamusta ka ngayon? I would always say, mas maganda kaysa kahapon. Ayan. Actually, naganda attitude dyan, Oh, laging ganyan. I'm always thankful each day. May hindi masyado na magandang nangyari, may magandang nangyari. In small and big things, I say thank you. Actually, pag ikay tumanda na, Oo. o sa tulad ko, natalad natin. O, Yes. Sinapa pa kita eh, no? Oo, wag mo na ako sama, friend. Sige, ako na lang. Okay, sige. ako na lang. Sorry na. Ano naman? Hindi, ma-realize mo yung mga problema mo nung dati. Oo. Ngayon, habang tumagal, bakit ba ako na problema Oo, doon? totoo yan. Diba? Bakit ba? Mula sa love life dati, mga ganyan. Ano ba? Para akala mo magugulo na ang mundo mo, hindi naman pala. Wale, buhay ka pa rin. But you will only get that perspective through experience. Pag That's tumagal true. ang panahon. Kasi tayo, pag sabi mo sa mga bata, wala yan. Pero syempre, you have to honor also their feelings. Pero Yes. parang, you know na parang, ngayon, pag maisip ko, nga, no, wala nga pala Totoo. yun. Oh. Yun nga sabi niya, introduce yourself. Ay, oo nga, Nakalimutan kong introduce myself. Ako po Sino? inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Kasama natin ngayong gabi. Walang iba, Attorney PG Galang. Kakasabi lang ni Dare. Oo nga, yun ang sabi ko, kasi mga daldalera raw tayo. Eh, diba? Sabi niya, orasan yung dalawang yan, daldalera yan. Ako si PG Galang, Attorney Ayan. PG Galang, by the way. Okay. Alam mo, speaking of what you said a while ago, sa totoo lang, you have to experience some things in your life in order for you to grow. Yeah, so there are no failure, there are no mistakes, there are no lessons Yes. only. And I always believe there's no ano daw, sinabi mo, Mare, ulitin mo nga. Ulitin natin. Pwede There's no naman. accident in this world, it's only destined to happen. Ganun, meron ganun. Oo. Ay, Diba? Malalim din ako, direct. memes naman yun. Diba? I'm also deep. I'm also deep. Malalim ako. I'm also deep. Literal. Tayo. Teka lang, Nakaka-learn. sasabihin ko muna ito, baka papagalitan ulit tayo. papagalitan Okay. ako, sige. Sa mga gusto humingi ng tulong sa amin, pwede kayo mag-text. Pag Globe, it's 0954-331-00331. At sa Smart Users, it's 0961-770-8807. Pwede rin sa Facebook Messenger. Ayan. Ayan. Okay, yan. Wala tayong Text na utang. kayo. Oh, sige. Ito na muna dahil lagi tayo malilate nito dahil kailangan na maraming explanation dito kay Regine Davao. Oo nga. Regine! Ay, lalayo ng mga ano natin ngayon na. Callers, no? Davao. Regine, tama ba ako, Regine? Yes po. Okay. Regine. Ayan ang mga mga magulang nito. Oo, yan. ganyan. Malamang ang pangalan ng tatay mo, Ray Ray, at ano, Jean. at saka Jean. Tama? Or, Sabi, parang hindi siya masaya. Hindi siya Okay. masaya na. Davao. Taga Davao. Anong problema, Regine? Di ba pwedeng chill? Ay, natawa siya. Ano pa anong matutulong problema? namin sa iyo ngayon? Yes po. Ang tanong ko po is, ako po yung complainant. Tapos, pwede po ba akong kukuha ng PAW para yung isinumbong ko po is kukuha siya ng private attorney. Ano bang kaso, Jean? Ayan, anong kaso to? Ano po ito? Libel po siya. Libel. Ila-libel mo yung tao. Teka muna. Magkapit bahay kayo? Hindi po. Hindi. Okay. So, sorry ha. Kasi ang kaso, ang nagbibigay lang ng kaso, cyber, ano yan? Cyber libel sa internet ba nangyari? internet? Social media po. Opo. Ayun. Ay, kung cyber Paninirang puri ba ito? Kung cyber libel yan, para hindi ka muna pumunta ng PAW, magreklamo ka na muna sa PNP Cybercrime Division, di ba? Oh. Yun ang advice ko. Kasi, para sila na lang yung complainant.
So in short, hindi niya kailangan kumuha ng abogado. As of yet, parang ka na, magreklamo ka muna kasi sa bawat PNP ngayon, kasi madami ng batas ngayon, no, Reggie, sa mga ganyan. Kaya tinanong ko anong klaseng libel yan. Kung cyber libel yan, cybercrime yan. So may mga desks na ang mga PNP, specifically for cybercrimes. You can always go to that. Sa bawat presinto or didirect ka nila, and medyo bihasa na sila sa mga ganyan, para hindi ka na magpapaw muna, di ba? Dahil doon ka muna sa police. If the police find your case na pwedeng tumuloy, sila na magiging complainant. Yung sino pa ang salaysay mo yung magpo-forward nila sa... Ayun ang pinakamadali. Hindi mo na kailangan ng abogado. Oo, Hindi mo na pupunta na pupunta sa ng piskal, PAO. oo. Basta nakita ng pulis na ito'y merong pwedeng ikaso, di ikakaso nila. Ikakaso nila. Paano kung sabi ng pulis, parang wala ka namang kaso dito? At least alam na parang mahihirapan siya sa diba? So pag sinabi pala ng mga pulis na parang hindi ka naman pwedeng Oo nga, kasuhan to. parang parang masasala mo na rin na kung is it worth it to go to court for this if the police doesn't find any evidence na masusupport yung kaso mo. Nakuha mo? Ang gusto ko po kasi, ang sa amin po kasi dito sa probinsya is automatic po yung complaint, yung isinumbong. Parang pwede kang magpaw kung kumuha sa barangay mo ng yun na nga kakasabi nung isang episode namin, yung certificate of indigency sa barangay mo. Yun ang hinihingi usually ng PAO kung ikaw ay tatanggapin nila o hindi. Siya ang magkakaso, pwede bang tanggapin? Pwede pa rin naman yun eh. Okay. Nakuha mo? Okay. So, pwede po siyang kukuha ng PAO. Pero ang PAO kasi may mga requirements sa certificate of indigency, talaga mapatutunayan mong wala kang kakayanan na magbayad ng abogado. 'Di ba? Parang 'di ba yung mga naalala ko 'di ba yung sa PAO yung sumikat na kaso yung mga dengbak siya yung. Okay, may tanong ako sa iyo ha, Regine, para sa iyo rin to. Attorney, ibig sabihin kung siya pwedeng kumuha ng PAO, yung kanyang kalaban pwede rin naman kumuha ng PAO kung sila ay parehas Yes. sa walang kakayanan. Yes. Okay. Nakuha mo? Okay. Okay. So, ibig sabihin po na... Oo. Kasi usually, para kasi usually kasi pag public attorney's office, usually mga defendants nga naman na lumalapit doon, di ba? Kasi nga, ang ginagawa nga, kung complainant ka, yung fiscal yung magiging abogado mo eh. Hindi mo kailangan ng PAO doon eh. Fiscal eh. Kaya kung cyber libel, fiscal. Kaya parang, I don't understand why you need to go to the PAO eh. Kasi nga, kung ikaw ang complainant, you are going to be, when it's already a libel case, it's going to be people of the Philippines versus Hindi, baka kasi itong si Regine, ito lang ha, para sa iyo rin ang tatanungan na ito ha. Kasi baka iniisip ni Regine, baka pagpunta niya ng PNP, hindi pansinin yung kaso niya at masabing hindi siya pwedeng ikaso, pupunta siya ng PAO. Ang tanong ko, attorney, pag pumunta ba siya ng PAO at nakita rin ng attorney doon na hindi naman kasi okay, hindi pag sa kalaban-laban or hindi siya they're not mananalo. They're not bound to accept. So yun, nakuha mo na, Regine. And I think for this one, they hardly accept kasi criminal prosecution. Kasi nga, ang criminal prosecution, fiscal yun eh, yung prosecutor yun eh, DOJ. Kumbaga, Okay, baka hindi naintindihan, attorney. Ganito yan. If it's a crime, Regine, kasi, ang prosecutor ay ang gobyerno. Okay, ibig sabihin lang, Regine, ganito. Sa krimen, dalawang bagay yan. Isang civil case, isang criminal case. Pag criminal case, Pag criminal case, ayan, libel is a criminal case. May kulong kasi yan. Any criminal case, yun ang may kulong. Ang talaga nagpo-prosecute yan ay yung DOJ or yung public prosecutors. In short, gobyerno. okay, kung hindi ikaw, example lang, merong krimen ng patayan, hindi na kailangan talaga yung tao na Kumuha ng private lawyer, not unless gusto niya. Oo, option na lang Option niya yun. Option na Pero, lang yun. katulad ng nangyayari sa'yo, option mo yun. Pero, ang sinasabi ni attorney, gobyerno. Oo, kaya nga parang ang PAO, very rare na Yeah. tumanggap ng complainant. Kasi nga, lalo na pag criminal case, kasi nga, ang usually, pag yan ay pasado sa probable cause or reasonable certainty of obtaining a conviction, ay ang prosecutor ang magiging abogado mo. In fact nga, pag criminal case, witness lang ang private, tawag sa'yo private complainant.
Kasi may public complainant. Ang public complainant, ang people of the Philippines. Kaya na mapapansin nyo, sa mga criminal cases, it's people of the Philippines versus. Hindi lang yung taong hindi, katulad sa'yo, hindi lang ikaw Hindi lang versus ikaw. ganyan. Oh, It's people of the And Philippines. if that's people of the Philippines, yun ang trabaho ng DOJ at saka ng mga public Okay. prosecutors. Nakuha mo, Regine? Yes po. Yes. Okay, oh. So, pumunta ka ng pulis, tapos kung papasayan, ibibigay nila yan sa piskalya. Ngayon, kung hindi talaga siya pumasa, huwag mo na ipilit, baka magsayang ka lang Ang ng pera. feeling ko na, kaya maganda nang malaman mo sa at police level kung malakas ang ebidensya mo o hindi. Okay? Okay. Salamat. Thank you. Okay, Ito, sige. susunod. Si Alex, siya ay 30 years old ng Quezon City. I have epilepsy and my doctor recommended a service dog to help me with daily life. Tingnan mo, ang mga dogs helpful Oh, talaga. ano naman, I aso. live in a condo. Kinakabahan ako. I live in a condo that doesn't allow dogs. Bakit? Ay, bawal Meron yan. pa bang ganyan na condo? Wala. Okay, ulitin natin. But the guards know my condition and have been letting it pass. Recently, a neighbor from another building complained after seeing me walk my dog outside the premises and back to my unit. I'm worried that confronting her might put me on the admin's radar and lead to penalties. Should I talk to her or just let it go? And does this situation count as discrimination? That's a very, very good question. Yes, kung pagwawawalan kang na magkaroon ng service dog, if you really need a service dog, it's discrimination. May Magna Carta for disabled Can I ask you a question? How come there are condominiums that does not allow pets? I'm not specifically referring to dogs, but also cats or rabbits. How come do they have Yes. the right to say that this condominium Is that- cannot allow pets? Usually, yes, kung rules nila yan. Ang daming... Teka lang, sandali But a service dog is not a pet. Hindi, ang tanong ko ganito. Yung mga animal nga, bakit kayo ganyan? Bakit kayo ganyan? They can. Kung rules yan eh. Lalo na So kung they bibili- can? They can. They don't buy that condominium if I were you. Ayo. But the thing is, a service dog is It's not, not. a pet. Yes. It's not a pet. It doesn't come within the purview of the definition of pets. So if, for example, if they did not allow and say she that... can sue for discrimination. Oh, yun. Very good. Very good Kasi answer. service, kailangan niya sa buhay yan eh. Very, very good answer. So, hindi siya dapat matakot. Huwag siya matakot. Hindi siya pet. A service dog or a service animal is not considered a pet. And then if, for example, na nagkaroon sila ng issue tungkol doon, kanino siya pwedeng lumapit? Madami yan. Pwede niyang ireklamo yan sa korte mismo. Kasi there's a Magna Carta for disabled persons where it specifically says talaga that their service animals are not considered pets. Yes. And so, even if that condominium does not allow, which I do not know why they Hindi, don't payag allow. naman. Payag naman eh. Mukhang... No, they don't. Ayan, no? Oh. Can you go back to the question? Ay, sabihin na lang niya na pag they don't allow pets, that's okay. But I mean, the argument there is that my service animal is not a pet. It's really not a pet. But siguro the admin, they're the pets. The pests. The pets. Okay, so anyway, fight for that. Okay, sige, go. Next question, si Arvid. Siya ay from Batangas, 35 years old. May nahuli kaming minor de edad siguro ito, na nagnakaw sa loob ng computer shop sa amin at may CCTV footage kami bilang ebidensya. Gusto sana naming ipaskill sa loob ng shop ang screenshot ng mukha niya na may caption, "Banned from this establishment." Para hindi na makabalik. Legal po ba ito? Lalo na't minor de edad ang sangkot. Ano po bang tamang hakbang sa sitwasyon? Okay, this is very sad. Dahil minor de edad, hindi mo makakasuhan. Well, okay. That's a tricky question. Meron, di ba, the law, ang age of discernment ang pinaglalabanan natin dyan, di ba? But if it is 12 below, 15 ata. 15 below, Oo. hindi ko lang po ilang taon to eh. Minor lang ang Sinabi niya, minor de edad eh. Minor de edad. Kasi okay, for criminal liability, it's 15 below. Pero ang minor sa batas natin is 18. 18 pababa. 18 pababa. Okay, so, pwedeng,
kung ako, ang tingin ko dyan, kung ipapaskill mo ang mukha niya, baka medyo delikado ka kasi minor eh. Di ba? Hindi, ang sinasabi lang naman niya is bawal sa loob ng establishment. Wala naman siya sinabing magnanakaw ito. Kung bawal lang naman, ban from this, you have, a shop owner has the right to refuse entry to anyone. Example lang bibigyan kita ng perfect example. May mga parents But be mismo careful not to do to say anything. To say anything else. Kasi, So, yun lang, ban from entering this establishment. Yun lang. pero kung akong ganyan, kung turuan mo na lang yung mga staff mo na Huwag na siyang papasukin para walang Oo, issue. Bigay mo na yung picture ng batang yan na para pag nandyan na yan, wag mo na papasukin. Kasi, parang ako naman, maawa naman ako dun sa Bata. Nothing legal about this, no? Maawa naman ako dun sa bata na parang you will scar him or her for life. Baka kasi magkaroon ng emotional Yeah. magkaroon Hindi mo ng ba kilala mga emotional- magulang nito, Oo, di ba? kausapin na lang, Oo. Di ba? Although, meron siyang CCTV na nagnakaw. So, pero ayaw naman niya kasuhan, ano? Kasi kahit kasuhan mo lang mangyayari, pwede mo lang kunin or sa mga magulang, tama ba ako? Pwede yun, actually. Yun eh. Pero, Oh, well, sad good lang. of you not to, just to do, legal siya. Legal siya nalagay mo yung ban from this establishment. But, is it wise, though? Yun ang tanong. ko. Ayun. Okay, Is it ganito na wise? lang. Anong Kasi pangalan ni Not friend? everything that is legal is considered Si Arvin. Just because it's legal doesn't mean that you should do it. Oh, Yun ang that's like true. ko sinasabi. O kaya, hindi naman, minsan may moral obligation din tayo. Oo naman. Eh kung Hindi bata, naman, hindi naman laging legal lang eh. Pinagbigyan mo na nga sa pagnanakaw eh. Sabihan na lang siguro at wag mo na masyadong ipahiya dahil merong psychological effect din sa bata. Yeah, Diba? kung ako lang, 'di ba? Kung wala ka namang balak na kasuhan or pursue it legally, then just secure your premises without doing much harm to everyone That's else. true. Okay. O kaya, bakit isa loob lang ng di ba, ng kanyang counter, nakasulat yung mukha nun, okay, ban ka dito, labas ka muna, ganyan. Kasi Parang hindi parang, harsh. di ba? Oo, Harsh, sige. harsh. For me, Huwag harsh. tayong harsh sa mga tao. Let's be harsh. Huwag tayong maging harsh sa tao, huwag tayong maging harsh sa na-confuse ako. I-stretch daw dito. Ano ba talaga, friend? Okay, closing na daw. Anyway, so huwag tayo maging harsh sa mga tao at huwag din tayo maging harsh sa mga animals. Okay? Ay, oo. Nung isang episode rin, ako, Diyos ko, akala ko magpabalistic Okay. ka. Kinabahan ako nung tungkol na naman Ballistic sa talaga eh. tungkol na naman sa animal Okay. kung tanong na dahil from experience, baka biglang Oo nga naman. oo nga. True. Anyway, sabi ko nga huwag tayo maging harsh. Anyway, maraming salamat po. Ako po inyong Mare ng Bayan. I'd like to say hi to Papa Jimmy, Mama Trining, and of course, Babe Mac Castro, Mariaw po. At ako ang abogada de Campanilla, si Attorney PG. Hanggang sa muli po. Bye everyone. Be Bye. kind.